Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 15, 2025 at nag-Dow G. Ayan, nag-Dow G yung yung kandila natin. Hopefully may bottom siya. Medyo hindi pa tayo tiwala sa Dow G na yan. Pero very significant yan kasi medyo marami sa mga stocks natin sa blue chips is medyo nag-bounce for today's trading natin. So nag-up na tayo ng 0.49%. Pero syempre, di pa rin tayo kapati sa kanya. Meron pa rin kasing 540.5 million net foreign sale tayo dito sa market. Pero good sign, good sign. Medyo nag-bounce yung mga paborito natin, yung ating mga property na stocks. So tignan natin kung meron na nga optimism yan. Tapos, di ba ilang araw na rin mahina sa US market. Tingnan ulit natin mamaya. Kagabi medyo sideways pa rin, no? Pero ngayon, parang lahat ng indices nila, berde yung pinapakita. So baka may konting relief rally din doon sa US market. Hopefully, maambunan naman tayo for the coming few days. Okay. So dahil malakas pa rin yung net foreign selling, nagko-collapse. Yung ibang stocks natin, nagko-collapse talaga siya. And then, siguro halos oversold na rin yung majority ng ating mga stocks. Okay? So, ito yung ating mga trending stocks for today's trading natin. So, nangunguna si dito natin. Pero malakas po yung drop niya. So, nag 7%. So, break the support si dito natin. Tapos, okay, buti na lang. Meron siya net foreign buy na 23.71 million. Tapos si SEP, ayan, nag-bounce siya 2.99% and meron siyang 4.06 million net foreign buy. So, ito naman si SEP, nakita ko sa kanya, okay na daw si NGCP. Hindi na masyadong pinag-uusapan kaya daw umakit yung price action. Tapos si Bloomberry natin, okay, mahina pa rin. Negative 1.01 million. Kinakabahan tayo dito kay Bloom, baka matanggal to sa blue chips. So negative 19.29 million net foreign sell. Tapos si SEC, pinag-usapan na rin siya, medyo mahina yung market. Pero tuloy-tuloy yung pag-akyat niya, no? Medyo confirm na yata yung breakout nito. So meron siyang 28.17 million in foreign buy. ASEAN, ito nag-collapse. So negative buhos daw. So negative 6.13% and meron siyang 43.96 million net foreign sell. And then si Ali, ayan, representative ng properties natin, nag-up siya ng 2.75% pero net foreign sale din. Negative 15.25 million. So marami pa rin yung net foreign sale dito sa market. Pero sabi sa inyo, hopefully yung Dow Jones na yan, may konting bounce tayo for tomorrow's trading. And maging optimistic naman tayo kahit papano, kahit konti dito sa market natin. And then, yan, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, paki-double check na lang po yung ating disclaimer. So sabi natin yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating mga social media, Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung sumama join ka dito sa trading group. Ayan. So yun, isa mahirap mag-trade sa market, pwede kang sumali sa group natin. And yung mga sumali po, may nakikita ko ng mga bago dito sa group natin. I-message niyo po ako para may sama ko kayo doon sa group chat po natin. Okay? So tapos yung ating subscribers, so check mo lang po yung mga daily uploaded videos. So yung bago natin dito, maliban sa routine na trending stocks natin, meron tayong review about sa mga dividends. Maganda kasi yung or rather, REITs. Maganda yung galaw ng mga ng REITs. So sila yung panalo from the last 2 years na nagkaroon tayo ng IPO ng mga REITs. 2 or 3 years. Sila yung panalo kasi majority sa kanila, six out of 8 REITs. Maliban kay PhilREIT at saka DDMPR, lahat po sila is kumita. Either sa dividends or sa price action. Okay, so double check mo yan. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, plus basic PSE market studies. And then follow mo ako dito sa crypto natin. Palawi Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games. Baguhin na kaya natin to. Wala masyadong hindi na ako makapag-upload dyan. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader. So check mo lang po yung mga posts natin. Updated na posts natin dyan. Tapos dito sa Facebook page para updated ka din sa mga posts natin. So double check mo na po yan. Pwede ka-pick yung articles natin dito sa local market, sa US and cryptos. So ano yung mga balita natin? So meron ng summary dito. Basahin natin.
Okay, so ito na, meron na summary si ano. Philippine Stock Exchange, okay. So, nagberde si property nga yung ano, binoba, forte na binoba, no? Pero pinitik lang sa closing to kasi, or rather, okay siguro to simula ng umaga. Kasi nung umaga, nag 1% tayo eh. So, nagsiso, nag 0.2 nung bago mag second half yata yun. And then, second half, nag-up tayo until 0.49%. So, medyo luminaw na. Meron pa rin bagsak, holding firms, at saka si mining. Pero, di ba, nag-mix na yung ano, mga green. So, hopefully, bumalik na sila. Siyempre, hindi tayo optimistic na todo kasi net foreign sale pa rin 540.58 million. Okay? So, check natin yan. Tapos, yung ating summary, 6,000, ang pangit, no? 6,300. Ayan, nakabalik na ba tayo? Halos nakabalik na, no? Sa support na 6,3. So, 0.49%. Foreign funds sold, ito yung mga binenta for today's trading natin. So BDO, BPI, Metrobank, PSB, ACN, Manila Water, Shell PH, DNL Monde, AC, Aboitiz, AGI, Alifil Reeds, FLI, MEG, TEL, Converge, AT, at saka si Cebu Pacific. Foreign Funds Boss, CBC, PNB, PSC, si Philippines Exchange, so umakyat, APF Gen, CNPF, EMI, ARIT, ARITS, SMPH, Globe, B2, ICT, at saka si Macro Asia naman. Okay, so ano ba yung mga balita? Emperador declares regular cash dividend. Ito yung closing natin. Silipin natin. So, mga blue chips na properties. SMPH 3.36% up siya. Ali 2.75 pero ano pa rin sila no? Net foreign sell pa rin eh. Alam ko si SMPH net foreign buy na yata to. Converge 3.25, PLDT 2.34. Marami yung ano umakyat. JT Cap 2.09. Kaya lang, nalaglag naman tayo kay ACE-N. Negative 6.13%. Tapos si GGS, hukay na hukay, negative 3.57. Pure Gold, negative 3%. Monde, negative 2.78%. CNPF, hindi makatuloy-tuloy sa breakout niya. Negative 1.82%. Okay, so yun po yung galawan ng mga big caps. Phil REITs, ayan. Hopefully good news na para makasama siya doon sa verde sa mga REITs. Records a 13.3% increase in new leases in 9 months compared to 2023. So share buyback ongoing. Baka ito yung mga nakatulong sa kanila. Ali, Cebu, URC, Robinson, Aboitiz, and Costco. DNL unit launch technology using Abaca as alternative to plastics. Galaw natin kanina. Tapos si DFNN will seek reconfirmation of increase in authorized capital stocks. Globe RCBC, the mobile wallet backed by Globe has partnered with RCBC, SEC. So ito siguro catalyst natin na gustong i-break out. Kasi malakas yung ano niya eh. Malakas yung nakikita natin na net foreign buy para dito ay ano uh, kay SEC natin, di ba? Although konti lang naman yung ginagalaw na price action niya talaga, hindi naman ganun kalakas. Pero ewan ko baka matuloy yung ano, breakout natin dyan, hopefully. SMPH, the company focus on acquiring and developing real estate. Chinese authorities set to implement multiple measures to stabilize the stock market. Axilom set efficiency optimization. Okay, tapos si ABCBN, ayan, nabanggit. Corporate to hold special stockholders meeting. Ano kayong update doon sa kanyang Congress? Philippine Airlines is expanding its domestic network. 44. Aba, mataas pa si ano. Meron pa siyang upside na 10, no? Mga 30%. Si SCC, based kay PhilSachs. FGen was fined 285,000. Ina na nga ng market eh. Na ano pa, nag-fine pa siya. Okay. So DNL Industries announced that it is in discussion with several potential partners. FEU anticipates continued earnings. Axilom aims for next level growth. AP, Upgrade Solar, Security Bank, Advanced Education, puro ano lang, update lang talaga. Philippine Airlines enhancing domestic coverage. Ayan. So wala masyadong numbers yung ating mga corporate stories. Surtech gets recognition from ABI, Advanced Technology Solutions. CLI plus kay Analog Devices. CLI, so makit siya 2%. Converge held a 5-day technology exhibit. Ito yung ating index, yung mga ano. So ang panalo lang dito si ano, LPC no.
First day, first change. Since IPO, no, wala tayong makita. Sige, pag-aralan natin. Tapos yung REITs, ayan, araw-araw pala itong update ni Merkado Barkada. Okay, and then yung galawan sa US market is mix. Mapula pa rin siya. You can just buy the dips. Memes para sa PSE market natin. CTS, owner dominates trading, Axilum, hoping this year is the year. Okay, so yun yung mga nakita natin. And patalas ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, pakibasa na lang po yung ating patron, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So, ang hirap, di ba? Your design, pwede ka sumali sa trading group po natin kung gusto mo ng guide po. Okay? So, silip tayo dito. Na-Dow G tayo, no? So, sa closing ba yung Dow G na yan? Pinitik din siya, no? Ito yung upside natin kanina umaga, oh. Mabot siya ng halos 1%. 1% ba to? Yung inakit niya kanina, alam ko 1%. Ayan, no? More than 1% ng pullback. Tapos, bumagsak din pala, no? Tapos pinitik sa closing. Kasi pinitik yung mga, yung mga blue chips natin. So, very bad pa rin net foreign sell. 540.58 million and meron tayo 0.49% na galaw. Pero maging optimistic naman tayo kahit pa paano. So, pwede na ba ibalik? Hindi, sige, dito na lang muna. Kasi ito yung previous peak natin eh. So, resistance, 6,600 and yung bago natin support is 6,330. Okay? Pero may breach pa rin yan. No? So, may breakdown pa rin. Lumaban siya nung malapit na siya sa RSI oversold condition natin. Okay. Hopefully bukas na may bounce na siya PSC. So very unusual naman na ilang buwan ulit na nandito tayo sa bandang baba nang wala man lang bounce. So tingnan natin yung next na bounce. Hopefully hindi siya kung mag-bounce siya, hindi siya lower high, no? Baka mangyari sa kanya bago umabot sa resistance. Magganto na naman siya. So, another downtrend. So, ganyan lang muna, iiwan ko na status niya hanggat wala tayong net foreign sell or net foreign buy sa market. Okay? So, nakita natin yung mga big caps. So, silipin natin yung mga winners. Meron pa rin ba? Marami pa rin. Kailan mga walang volume. So, PAX, nilalaro. 9% si Lotto. Ito, malakas si Lotto. Oh. Nakabawi na. 7% si Prim. O lumalaban si Prim. Baka bagong pipitikin. 7.08 si Fruit. Okay, pero walang volume. 4.69 RCI. Ayan. So medyo nabubuhay si RCI. 3.69 si Tugs. Walang volume. Converge. Yun o. Lumaban 3%. STI. Yun yung laga natin. 2.86. Alter 2.8. Marami na bounce. Ali, di ba? Bounce tayo 2.7. Nasaan si SM? 3% siya eh. 3.36. Medyo kulang pa yung kandila bago nung masabi na reversal. And then GMA ba, bumabawi na. 2.6%. Okay, so marami nag-bounce for today's trading natin. Sino yung kawawa? Si dito. So pares sila ni Asen. So nag-drop siya. Oh. So dito na siya sa pinag-usapan natin sa kanya. Nung isang araw, okay, 7% drop. Security Bank, laki naman ang drop niya. Ba't ganyan pa bulusok ulit si dapat pala cut loss na dito sa MA 100. Ayun laki ng niya. Parang trinap lang yung yung market natin dito. 6.3%, ASEM 6%, ABS 5%. Ayan, nawala na yung momentum niya. Kala ko yung stockholders magiging siya. GGS, ayan. Hukay ulit. Tapos si PX, Apollo, ayan, daming laglag sa minings. CHP, laglag na rin. Okay, mahirap magtiwala sa galaw ng market natin ngayon, no? Minsan umakyat tapos bigla na lang siyang lalagapak. Okay. So, silip tayo dito sa US market. Mukhang maganda yung galaw mamaya. So, si S&P Futures 0.15, Dow Futures 0.19, tapos si Nasdaq 0.22%. Okay, so maganda sila kahapon o mix. Tapos sa Europe, malakas yung Europe, so nag-bounce na. Nakakita na rin tayo ng verde dito sa Asia, pero mix pa rin. Mix pa rin siya. So, sino ba yung mga top gainers kagabi sa US market? Hindi ko kilala itong mga stocks na to. Dacho. So, yung Bitcoin natin kasi nag-up siya. Okay. So, dito tayo sa crypto. So, gumalaw si Bitcoin. Sa chart. So, 96K.
Okay, halos 97. So, umakyat siya, 0 point na maliit lang. No? Ganyan din kasi yung, ano niya, yung value niya kapo. Ethereum, nag-drop 3.18, tapos XRP 2 point, laki oh, 2.72. Tapos si BNB, market cap, laki ng market cap ni ano, XRP. 13 volume. So, siya na yung top 3, no? Kaya ano lang si ano, rather 162 billion pala. Lalaki, oh. Trillion si ano. Si Bitcoin, okay, makiat. Dodge, ADA, makiat 3%. XLM, 7%. Laglag si ano, si Shiba natin. Okay, so medyo sideways yung galawan. So, balik tayo dito. Okay, so tuloy natin yung trending stocks. So, unahin natin si dito. Okay, drop na talaga si ano, si dito natin. Hanggang dito na lang muna yung kanyang pinaka-peak, 2.23. So malapit na tayo sa support yung pinag-uusapan natin from the past few days. Mukhang MA 100 yung titingnan natin. So hopefully hindi na siya mag-ano dito, hindi na mabasag kasi malalim yung support eh. 1.6 yung next na support ni dito natin. So parang teardrop din yung itsura ng ano ng RSI natin. Okay, so bukas natin makita kung merong bounce o buhay pa si dito natin. So malaki rin kasi, baka maraming umalis yan. So 7% na drop and meron siyang 23.71 million na net foreign buy. Ayan. So tignan natin bukas kung merong ibubuga yung volume na nakita natin sa kanya. So catalyst wise, wala tayong catalyst kay dito. Next, si SGP. Ito, medyo marangkada si SGP natin. Ito yata yung binobomba nila. So medyo exponential yung ano niya, yung trend niya. Kasi pag dinugtong mo siya, hindi siya nagja-jive, no? So andito siya ngayon. Hindi kaya ito na yung peak niya, nag-doji. So bukas, hopefully, okay. So parang ganito yung style niya. So nag-breakout, tapos nagpo-pull back. Breakout. So tingnan natin yung candle niya bukas. Pero overall niya is packet si ano, SCP natin. So, sino ba isang halos kaparehas nito yung ano, yung galaw natin. Yung nagkaroon din ng ano ng drop realignment sa ano, stock price niya last time. So 2.99%, tama ba yung resistance natin? Tingnan natin sa bandang kaliwa. O tama, meron siyang resistance. Okay. Pero pinaka-resistance dito sa ano, 12.5. Anyway, ganyan lang muna yung chart natin sa kanya. Pero may volume siya. So, baka naman itulak pa nila. Lumaban siya, dalawang malaki yung ano yung volume natin. So, okay yung RSI and maganda rin yung ano, formation ng MACD niya. So, 2.99% up. Maganda yung trend. SCP natin in 4.06 million net foreign buy. Next, yung mga nag-uukay natin ng stocks. Bloomberry, nangyari sa mga stocks natin. Okay, nag-ukay. Puro red si ano, Doji na ba? Parang Doji yung ano, yung kabila natin Kulang pa kasi may foreign sell pa rin. So 1% drop. Meron ba tayong ano? Wala no, broken na yung ano. Pangit naman ni ano ni Bloom natin. Simula nung binili, di ba nagkaroon siya ng kaso-kaso last time tapos binayaran niya ng sobrang mahal yung ano, yung partner niya para wala ng kaso. Okay, malalim yung ano eh. Hindi ko na lang lalagyan ng support resistance na lang dito sa 4.05. Medyo malalim yung ano o meron siyang trend. Silipin natin parang basag na rin yung ano eh. Kaya meron siyang trend dito. Kailan downtrend yung ano itsura natin. So ganyan yung pinapakita niya. Ano ba eksaktong drawing nito? Okay, so tignan natin bukas. Ito yata yung drawing niya. Saglit. Ayusin natin. Hindi rin, no? So, ganyan. Kasi yung base niya medyo sumasampa siya. Okay, so tignan na lang natin. Resistance na lang muna ha. Wala muna akong i-assume na support. Kasi sobrang hina ni Bloom natin. Tapos yun nga yung balita. Baka matanggal. Hindi ko naman sinasabi na matatanggal Baka lang. Kasi isa to sa mga ano, pinakamahina na blue chips natin. So, 44 billion na lang yung kanyang market cap. Kumpara nung ang price niya is nandito sa 10 pesos, di ba? Times 3 yan. So, 100 billion siya last time. Kaya nga, ayan, hindi ko naman favor si ano, Erich pero yun yung ano, sinasabi nila na pwedeng pumalit. Okay, so negative 1%, 19 million net foreign sell. Watch mode na lang muna kay Bloom natin kasi hindi pa natin makita yung kanyang pinaka-bottom naman. Next, SCC. So, nag-breakout na ba?
Okay, so kung medyo malinaw yung mata mo, para nag-breakout siya. So punta na tayo dito sa next na resistance. O nagberde na yung ano eh, yung port ko dito kaya no, SEC natin nakabawi na siya dun sa dividends na binigay niya last time. Okay. So ascending triangle pa rin naman. Mabagal pero at least maganda yung galaw ni SEC. So 1%, kailan ka tayo makakita ng malakas na bigwas. Yung next natin, April ba? Next na dividends. April pa. April pa natin naantayin yung dividends ni ano, SEC natin. Pero anyway, maganda yung galaw. So hopefully may breakout. 28.17 million. One of the few na stocks natin na kahit pa paano is meron siyang pinapakita na net foreign buy. So okay din yung lahat na indicators. Next, ASN. So laki ng drop ni ano Ano nangyari dito kay ano? Kay ASN natin. Okay, so nauna na siyang ano, mag-assume ng double bottom pero hindi ko pa maano yan kasi walang doji, di ba? Nag-bounce siya last time nung ano eh. Meron siyang doji na pinakita. So yan yung perfect time na mag-bounce siya dapat bukas kung merong bounce na ipapakita si PSE. So baka hindi maganda yung earnings nito Kaya nag-pullback na malakas. Laki na rin ang drop niya no? Simula sa peak natin last time. Halos 40% na rin yung ano, yung drop niya. Okay, so grabe yung mga stocks natin So halos pa oversold na rin. Ito lang mahirap Nag-trap siya, no? Umakit siya ng 60% tapos nag-drop naman siya. So 43 million net foreign sell, so hindi pa yung final and 6.13% net loss si ASN natin. Next. So property representative nag-bounce, ayan parang nag-double bottom siya malapit dito sa 25 pesos. So, tama-tama to. Net foreign sale pa rin naman siya Negative 50 million, 2.75%. So, kung merong bounce, nangangamoy bounce kasi yung PSE natin bukas. Tignan natin, hopefully hindi mali yung yung hula analysis natin sa kanya. So, MA20 yung MA20 yung pinaka-resistance ni Ali natin. Tapos, maganda yung pinapakita, hopefully mag-breakout ng RSI level natin. Okay, so yun na lang muna yung ating review dito sa market natin. Wala pa rin tayo masyadong maasahan. Yung projection lines natin sa kanya pababa pa rin hanggat wala tayong nakikita na net foreign buy dito sa majority ng mga stocks natin. Okay, mali mo bukas nag-Dow G. So yun na lang muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Flavie Trader na YouTube channel. Check mo na po yung mga upload natin. Crypto ko to, follow mo na lang. Tapos sa Facebook account, Facebook page, pili ka na lang po, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo. So yung mga sumali sa natin, Patreon. So na lang po yung names, message nyo na lang po ako sa chat dito sa Facebook po. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Yung Patreon yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.